Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Opo, aming Ama at aming Diyos, dakilang hari, sa pangalan po ng bugtong ng anak na aming Panginoong Jesus, naririto po kami at nagpapakumbaba, Panginoon. Una sa lahat, hinihingi po namin ang kapatawaran ng lahat po ng pagkakasala na amin pong nagawa, nasabi, inisip, na hindi naging kaaya-aya at naging kalugod-dugod sa inyong dakil at banal na pangalan. Father, forgive us. Panginoon, sabi mo po, kung inihahayag po namin ang aming mga sala, kayo po ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin kami sa lahat ng aming mga kasamaan, sapagkat kay Diyos na mabuti. Kaya salamat po, Panginoon. We claim it, O Lord God. Hallelujah. Kami nga po, Diyos, ay pinatawad mo at nilinis. Salamat, salamat, Panginoong Jesucristo, sa mahalaga mong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Oh, thank you, O God. And Lord, sa araw po ito, kinihahayag po namin, itinatalaga ang aming pong gagawin sa araw na ito. Ang dalangin nga po namin, O God, na tanging sa inyo lamang, Panginoon, maibigay namin ang pinakamataas na uri ng pagsambat, pagpipulit, parangal at pasasalamat. Tanging sa inyo lamang at ayaw po namin ito makuha ng sino man sa akin. Lord, dalangin nga po namin, O Diyos, hallelujah, na kayo nga po, O God, ang manguna sa amin. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. O salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, O God. Hallelujah. At itinataas po namin, O God, ang inyong lingkod na si Pastora Sinya, na siyang mamumuna sa gawain namin sa araw na ito. Lord, i-bless mo nga po siya. Tago mo siya sa inyong likuran upang ang makita ang inyong banal na presensya at hindi ang kanyang katauhan. Ang nais namin, Panginoon, ay kayo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ang siyang maparangalan. Salamat, salamat nga po sa lingkod mong ito, O Diyos, at patuloy mo siya dito on-site, O God. Ganun din po sa amin online, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. And Lord, tinataas din po namin sa inyo, O God, maging ang aming bansa. Ang bansang Pilipinas, O Diyos, nakikita ng katalagayan namin, O God. At maging kami, hindi man namin nakikita ng aming mga naked eyes, O God. Kayo po ang nakakatalos, Panginoon. Ang dalangin nga po namin, let the covering of your precious blood, O Lord Jesus, be with us. Be with our country, Philippines, O Lord. Samahan mo, Panginoon, pangunahan, O Diyos, ang lingkod mong itinalaga, ang aming presidente, at lahat ng nanunungkulan sa aming bansa. Lord, dalangin nga po namin ang kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan ng maghahari, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. And Lord, sa araw na ito, hindi namin pinapayagan anumang gawa ng kaaway. We rebuke it in Jesus' name. You Satan, get out. You have no authority in this place. Go to the pit of fire where you belong. In Jesus' mighty name. Oh, hallelujah, hallelujah. Let your mighty presence, O Lord God, be with us. Salamat, Panginoon. At tunay nga po sa inyo lamang namin, ibinabalik at tinataas, binibigay ang lahat ng pinakamataas na papurit at samba. Ang lahat po nito ay dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay tumugod na. Amen. Amen! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Lahat po tayo ay handa na sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord. Tayo po lahat ay patuloy na magpuri sa Diyos. Tunay nga po na tayo po lahat ay sama-sama magpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon, sa kagalakan, kalahasan, kalusugan ng ating katawan, at higit sa lahat sa buhay na walang hanggang meron po tayo. Amen! Praise the Lord. Palakpan po natin Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa inyong bigaya. O Diyos, hallelujah! Salamat, Panginoon. Love
Okay, ganda pagmasdan, tayo nagmamahalan. Praise the Lord. Masarap po magpuri sa Panginoon, amen? Dahil itong buhay po natin at lakas po natin, dapat lamang po natin ibigay sa Diyos na may akta sa atin, amen po ba? Amen. Tunay nga po ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong lahabagan. Sa inyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa atin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoon, hindi nagmamaliw. Hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Salta. Bawang kabutihan ang nais mo. Ibigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran
tayo maupo? Sige po, pwede na po tayo makaupo. Oh, glory, hallelujah. Tunay nga pong napakasarap na puri sa ating Panginoong Diyos. Amen? Wow, parang wala pa akong kausap. Sige po, ang mga bata po, akyat na po sa taas. Andun po ang teachers ninyo. At pwede na pong mag-forward yung iba. I-occupy po natin yung mga vacant seats. Dito po, music ministry. Dito po. Bakante pa po. Sa harap. Tatlo. Glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, kahapon po, nagkaroon ng event. Hallelujah. Ang ating TRCF Church. Nagkaroon po tayo ng water baptism. Nais ko lamang pong na-welcome natin sila. Tawagin ko po, pwede po tumayo yung mga, kung nandito man, yung mga ibinaptize. Ayan. Sister Edna de la Cruz, Sister Juliet Madrid, Brother Gregorio Oreta, Sister Lori Liquito, sige na nga, Brother Richard, Judean, tinuturo niya. Glory. Sige po, tayo po. Sino pa po? Andito po si Sister Abby, si Brother Paul Gasillos. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoong Diyos. Ayan, congratulations po. Yan, sa 8 ibinabtize niyo kahapon. Glory to God. Hallelujah. Ngayon po, kung handa na, hindi na siya, okay lang po. Pinelcome lang natin sila. Praise God. Ihanda na po natin yung ating mga notebooks, pen, para po sa pagde-take note po ng ating pong mensahe ng Panginoon na ihahandog po ng kanyang lingkod. Tawagin po natin, Pastora Sinya Amiles. Palakpakan po natin ang ating Panginoon po. Glory to God. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. You are in the safest place in the world. Amen. Because you are in the church. And because you are the church. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito na nagkikita tayo sa lugar na ito pa rin. Salamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Last week, pinag-aralan natin ang nasa chapter 23 na tayo ngayon ng Book of Isaiah. Alam natin na ang Book of Isaiah is Revelation. Sa kadugtong ito ang mga revelation ng God. Ang mga prophecy niya, mula pa noon, pinag-prophesy na niya ang lahat ng mga mangyayari. From the very beginning, nakita natin ang pagtakbo ng kapanahunan sa pamamagitan ng mga prophecy ni Isaiah. Nagsimula tayo sa mga prophecy niya sa mga iba't ibang lugar ng Israel. Marami tayong nakita na ginawa ng Panginoon sa buhay nila na mga may reason kung bakit dumaranas ng mga pagsubok ang mga bansa, kung paano nililift up muli ng Panginoon ang mga bansang ito mula sa kalunos-lunos na kalagayan, kung paano sila itataas muli ng Panginoon. Parang sa buhay natin, merong up and down, merong mga consequences na nangyayari, but God is always there. Laging nariyan ang presensya ng Panginoon. Ngayon, nasa chapter 23 na tayo, at ito ang prophecy niya sa Tyre, o sa ngayon, ang bansang ito ay Lebanon. No? Makikita natin, meron tatlong part dito. Pero bago natin puntahan doon, recall natin pansumandali yung mga dinaanan natin mga prophecy upang magkaroon tayo ng feedback doon sa mga nangyari sa kanila. Sabi natin, prophecy from different countries like Babylon. Nakita natin dito na matanyag ang Babylonia. Napakalaki at very progressive na syudad. Nandoon lahat ang makapangyarihan. Sila ang makapangyarihan that time.
At lahat ng kanilang gusto, kaya nilang gawin. Because they have the power. Pero, dumating ang pagkakataon na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, babagsak ang Babylon. Sino mag-aakala na babagsak ito? Napakayaman niya, napakatindi ng kanyang kalagayan, very powerful nation during this time, pero babagsak. Mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang ginawa. Because we know from the very beginning, God is in control of everything in our lives. Maski sa buhay natin, kaya natin tinetake up yung mga prophecy na Isaiah, nakakakuha tayo ng mga dapat nating matutunan sa buhay natin ngayon. Nakakakita tayo ng magandang halimbawa upang ituwid ng Panginoon ang mga kamalian na nagagawa natin. That's why we're studying the book of Isaiah. Ginamit siya ng Panginoon mightily. The book of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, ito ay mga prophetic. Hindi ito literal na nangangahulugan ng mga bagay na yon. But you have to consult other books to know what is the meaning na sinasabi ni Isaiah. Pero makikita mo, ang Babylonia ay predict or pinaprophesy ni Isaiah na babagsak ito. Kahit na matindi ang kalagayan ng ibang bansa, walang nakakaalam kung paano magwawakas ang lahat ng ito. So we can say, walang forever. Do you agree? Ang Diyos na nga forever. Lahat ng meron dito sa mundo, magwawakas yan. Ang beauty nawawala, ang tao tumatanda, hindi forever na youth yan. No? Ang kayamanan nawawala. Lahat ng bagay na meron ka, pwedeng mawala. Akala mo lang, meron yan, pero walang forever. Diyos lang ang forever. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Bakit ipinagsak ang Babylonia? Because of pride. Very proud sila. Dahil alam ng buong mundo ang kasikatan nila. Alam ng buong mundo na napakayaman nila at kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Kaya marami silang nakokonquer, gusto nilang conquerin ang halos lahat. Pero, andyan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ang may control, hindi ang tao, hindi ang hari. Sino mang hari ang iluklok, hindi siya permanente. Laging merong wakas ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundo ay nawawala. Kaya, dumating ang kapanahonan na bumagsak ang Babylonia because they are very proud people. Hallelujah. Sabi nga God resists the proud, but give place to the humble. Kaya, hinihintay na makita ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi yung kapangyarihan nilang mananatili. Temporarily, yes. You are wealthy. You have everything in your life. Malakas ka, akala mo lang yan. But God knows everything in our life because He is your Creator. Pero kung minsan, kung ano-anong pupuntahan mo, magtatanong ka o anong gagawin mo, but why not consult God? He knows everything about you. Siya ang nag-create sa'yo. Alam niya ang lahat ng parte ng katawan mo. So, go to God. Go to God and ask God kung anong nangyayari sa atin. Wala tayong ibang pwedeng puntahan kundi siya lang. Because, create ka niya. Out from the dust, to be yun. Dumi, puti, nilalang ang unang lalaki sa ibabaw ng lupa, si Adan. And then, sabi ng God kay Adan, hindi niya sinabi, pamahalaan mo ang tao, ha? Hindi. Anong pamamahala mo? Have dominion over the fish of the sea. Lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos, pamamahalaan mo yun, hindi tao ang pamamahalaan mo. Sinabi ba doon, pamahalaan ng mga tao doon? We're talking about the kingdom of God. Ang pamamahalaan mo ay ang mga nilalang ng Diyos na mga animals, yung mga nasa dagat, lahat yun ay para sa iyo. Yun ang pamamahalaan mo.
Kaya, ang tao, binigyan niya ng talento. Nung tinawag niya si Adan, sabi niya kay Adan, sige, pamahalaan mo ng lahat yan. Bigyan mo ng pangalan ng lahat ng mga gusto mong bigyan ng pangalan. And then, nang makita ng Panginoon na everything that He has created is good, sinabi niya, good ang lahat ng kanyang nailala. May tanim na, may mga halaman na, may mga bunga na, meron ng isda, meron ng lahat. At saka niya nakita si Adan na sabi niya, kailangan meron siyang katulong. Anong ginawa ni God? Pinatulog ng mahimbing si Adan, and then, na habang mahimbing na, inopera niya na inopera na katulad ng ginagawa. Kinuha niya ang isang tadyang. Di ba inopera yun? Piniyak yun, kinuha yung isang tadyang. Ito ang magiging asawa niya. Hinulmahan ng Panginoon, kapungan ng ginawa niya kay Adan. Hiningahan niya rin ang maliit na tadyang na ito at ibinigay niya kay Adan ng isang babae. Ganda babae. Binigay kay Adan. Kaya sila na ngayon ang pinamahala. Have dominion over the fish of the sea and everything that has created by God. So sila na ang namahala doon. Bago binigyan ng helpmate si Adan, inayos na mula ng God lahat ng mga pangangailangan. May pagkain na, may titira na, meron ng lahat. But God is there. Nakakausap sila ng God. Nakakausap ng Panginoon si Eva at si Adan. So, nakita natin ang pangyayari, instruction. Sabi ni God, although kakainin nyo na, lahat nakahanda na dyan, this is the instruction. Huwag ninyong kakainan ng bunga ng punong ito. Ito ang pagkakakilanlan ng masama at ng mabuti. So, okay, naglalakad sila, masaya sila, nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila, and ano ba sudden, nakamamasyal sila, nakarinig si Eva na tumatawag sa kanya. So, sabi ko kanina, isa lang ang tadyang na kinuha para maging asawa ni Adan. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang ang binigay na asawa. Wala nang iba. So, nakita ni Eva, nung tumingin siya at tumatawag sa kanya, nakita niya ang the most beautiful thing na nakita niya. Sinabing beautiful kasi doon lang siya nakakita noon. Isang ahas na nagsasalita. At sinasabi sa kanya, Eva, di ba masarap itong bunga ng punong kahoy na ito? Walang kamay yung ahas, hindi niya pwedeng iabot yun. Walang kamay yung ahas. Diba? Ang init ng panahon, gusto mo very refreshing itong bunga kahoy na ito, masarap ito. Ayaw ko kasi hindi kami pwedeng kumain na. Bakit? Ayaw ko rin maging Diyos. Magiging Diyos din ako. So, nagkaroon ng conversation. Nakikipag-conversation kasi siya doon sa ahas. Na-convince siya. Sometimes ang tao madaling kumbinse, lalo na kung nagpipilit na kumbinsin ka sa isang bagay. Na habang tumatagal, parang naiinganyo ka na to give in. Maniniwala ka. Ganun ang nangyari kay Eva, kinain niya ang bunga. Anong ginawa niya? Inabot ba ng ahas? No, siya ang bumuha ng bunga. At kinain niya ito, nasarapan siya at binigyan niya si Adan. So, kanina okay sila na walang saklot sa katawan. Pero nung kinain nila yung prutas, doon na nakita nila, bakit nakaubad ka? Ikaw rin nakaubad ka. Pumasok na ang kasalanan. Pagpasok ng kasalanan, pinaalis na sila sa paraiso because they disobeyed the Lord. Disobedience to the Lord pays. Pag hindi tayo sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon, merong outcome ito sa buhay natin. Merong outcome, merong resulta. Kapag tumanggi tayo, do you know, when God calls you, you are being promoted. Pinopromote ka ng Panginoon. But, you still have the choice. Tumanggi ka kung ayaw mo, the Lord will going to replace you with somebody else. So, sabi natin, promotion. Pag tinawag ka ng Diyos para maging magagawa, para maging lingkod niya, kahit na ano pa man ang
talento na ibinigay sa'yo, magamit mo yan para sa Kanya. At para sa'yo. At para sa iba. Hindi yan solo mo lang. Ito ay pagpapala ng Diyos sa buhay mo na kailangan maging pagpapala rin sa iba. So, nang umalis na sila sa paraiso, naglagay pa ng si archangel na meron dalang sword na nag-aapoy para hindi na sila makapalik ulit sa heaven, sa paradise. Pagkatapos nito, nung lumabas na sila sa paradise, sa kanilang pawis manggagaling ang kanilang kakainin. And the woman magkakaroon ng magandang pananakit sa pagsisilang. So, nung lumabas na sila sa paradise, magtatanim na sila ng kakainin nila kung kailan mamumunga yan, tsaka kayo kakain. So, hanggang ngayon, nangyayari yun. Naghahanap buhay para merong pagkain. Di ba hanggang ngayon? Cycle yan eh. Yan ang kapanahon na nag-umpisa ang unang sakit, unang pagpatay, unang pagkagalit, unang lahat ng mga problema nagsidating na. Yun ang outcome ng pagsuway na ginawa nila sa paraiso. So, nakikita na rin pa rin natin sa kapanahon na ito. Kaya, dumating ang kapanahonan, dumami ng dumami ang mga tao at namana ang kasalanan ng unang ninuno na sina Eva at si Adan. So, kailangan merong tutubos. Nakita ng Panginoon na hirap na ang mga tao sa mundo. Hirap na sila, may sakit, may mga kahirapan, hindi magusto yung mga pagkain, kulang sa lahat ng bagay. But then, kailangan nakita ng Panginoon ang paghihirap ng tao. God the Father knows everything also. Nakita niya ang paghihirap ng tao. Kailangan, dahil kahit ang Diyos ang naglalang, yung puso niya nandoon sa nilalang niya. Nandun ang kahabagan ng Panginoon. Nandun ang pagkaawa ng Panginoon sa mga tao. Dahil hirap na sila sa kanilang mga buhay. Kailangan may ipadala. Ang kailangan papadala yung walang bahid ng kahit na konting kasalanan. And it only Jesus could see the world. So, pinadala ang Panginoon Jesus dito sa ibabaw ng lupa with the power of the Holy Spirit. Pinababa dito, nagkaroon ng virgin birth. Isaiah 9:6, pinanganak. He will be the mighty counselor, the King of Kings, the Lord of Lords. Pinadala siya dito sa ibabaw ng lupa for a purpose. Ikaw, nilalang ka ng Diyos dito sa mundo for a purpose also. May purpose or may dahilan ng Panginoon kung bakit ka nandito sa mundo. Pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga bansa dahil nakakakuha tayo dito ng insight kung paano i-apply sa buhay ng tao. Kung bakit merong na wala ang bansa dahil sa kanilang pagiging palalo, proud, very proud. Naging ang Babylonia, naging si ako. Ako, marunong ako. Ako ang gagawa. Ako lang, marunong ako. Magagawa ko ito. No way. Nobody can stand before the Lord. Wala tayong kayang gawin kung wala ang Diyos sa buhay natin. So, makita natin, ang mga bansang ito, lumuhod, yung bandang huli, nagmakaawa sa Panginoon, but God is full of love for everybody who falls on Him. Lahat ng mga tumatawag sa Panginoon, hindi niya pinapabayaan. Alam niya kung ang nangailangan mo, hindi ka pa nagsasabi. Alam niya ang problema mo, hindi mo pa sinasabi. Alam niya ang kalagayan mo, hindi mo pa sinasabi. Ang hinihintay ng Panginoon ang pagsasalita mo. Ikaw ang magsasabi sa Kanya. Without your words coming from your mouth, God will not do anything for you. Do you understand? Amen. Walang gagawin ng Panginoon kundi ikaw ang magsasalita. Sabi ko na sa inyo, He is the one who created you and He knows everything about you. Alam niya ang katayuan mo ngayon. Alam niya ang problema, alam niya. Ngunit ang hinihintay niya ang paglapit mo lang sa Kanya. Amen. Gusto lang ng Panginoon, ikaw ang makipag-usap sa Kanya. Walang gagawin ng
Panginoon kung hindi tayo nagsasalita? Because you're the Son of God. You receive the Lord as Lord and Savior of your life. Ikaw ang magsabi sa Kanya. Ikaw ang magpahayag sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya kung anong mabigat na problema na hindi mo kayang gawin. Pag nakita ng Panginoon you really repent of the sin that you have made, maawa ang Panginoon sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon sa iyo. God give talents to each and every one of us. Lahat tayo mayroong talento, iba-iba yan, na binigay ng Panginoon. Ang talent na ito, una natin ihayag para sa Kanya. For your work, for your fellow man, for everybody who ask help from you. Yung talento na ibinigay niya, hindi masasayang. May iba't ibang talento ang Panginoon. May iba't ibang gawain tayo sa church. The church cannot stand alone kung walang mga manggagawa. Kaya meron tayong fellowship, meron tayong cell group, meron tayong mga ginagawa para ma-increase yung knowledge natin at sa message na naririnig natin, matanggap ng puso natin, magpaayos tayo sa Panginoon, magpatuloy tayo, and the blessing of God will come smoothly in your life. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Namin na ito every day of our life. And John 2 says, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Yan ang gusto ng Panginoon. Sa Old Testament, wala pa si Jesus Christ. Kaya puro prophesy ang sinasabi ni Isaiah. Prophesy Moab, prophesy Egypt, ang lahat ng ito. Natuto because they know that they could not do anything in their lives. Dumating sa ang kalunos-lunos na kalagayan ng Egypt. Umaasa siya sa Nile River, maraming isda, maraming mga agricultural product, marami silang mga wheat, marami silang mga pananim, gumagawa sila ng mga damit na pinadadala sa ibang bansa. Ang mga advisor nila, matatalino, at nagbibigay ng mahuhusay na advice. But there comes a time, because of pride, because they turn back their life to God. Dahil sa pagtalikod nila, nakita natin, ang lahat ng kalunos, dumating sila sa pagdapa. Nawala ang kasiglahan. Natuyo ang Nile River during that time. Wala na ang mga produkto. Paano pa makakapagtanim kung walang tubig? Paano pa yung mga produkto nila, nais nilang gumawa ng mga wool, ng mga damit para ipadala sa ibang bansa at kumikita sila ng pananalaga? Paano ang mga advisor na sinasabing matatalino, but now, parang alasing mo silang pagod na naglalakad sa daan ng hubad, walang ang mga mind nila parang nag-iba. Told you before, God is in control of everything in our lives. Kung gustong gawin ng Panginoon, gagawin yan sa atin. Kung ayaw niyang ibigay sa iyo, hindi yan ibigay sa iyo. But, we go to God always. Luke chapter 18 verse 1, man ought to pray always. Lagi tayo lumapit sa Panginoon, magpakumbaba. Hanapin siya, kung ano man ang mga dumarating na pagkukulang ng mga problema, go to God, the author and the finisher of our faith. Kaya ang gusto ng Panginoon, lapit lang tayo. Ano man ang dinadaanan mo, alam ng Panginoon ang mga pinagdadaanan ng buhay natin sa kapanahon ito. Kung na tayo lumayo, nakita natin ang nangyayari sa bansa. Hindi lamang nangyayari yan dito, sa buong bansa nangyayari na. It is the sign of the times. The Bible said there will be perilous times ahead. Parating ang mga kalunos-lunos na mga pangyayari sa buhay ng tao. Na sometimes those things are beyond expectation. Hindi mo inaasahan na darating yung mga ganyan. Pero dumarating na sa kapanahon ng ito. Bakit? Sign of the times na parating na. 1,000 years in our lives is one day to the Lord. Kaya nakikita na natin ang malaking pagbabago. Maski sa buhay ng tao, meron ng mga pagbabago. Marami na ang nangyayari.
Nakita natin, pag dumating yung mga baha, sabi natin, yung sa Pais, di ba? Nagpo-contest ng takbuhan yung mga kotse, naglutanan sa tubig. Maraming pangyayari na nakikita natin sa panahon na yun, na hindi mo nakikita ng mga panahon na yun. Dati, ang Mindanao, napakaganda. Hindi dumadanas ng mga bagyo. Hindi dumadanas ng matitinding pag-ulan. So, one day, dumating dito ang isang Hapon, several years ago. And then he said, "Give me Mindanao and I will feed the world." Sa pamamagitan lang ng Mindanao, because Mindanao is a fertile soil. Napakayaman ang bansang ito. Kaya sinabi niya, ibigay niyo sa akin ang Mindanao, pakakainin ko ang buong mundo. Because napakayaman ang lugar na ito. Pero ngayon, dumaranas din ang pagbaha. Dumaranas ang malalakas na mga bagyo. Dumaranas din ang matitinding pagsubok. I told you, there's no permanent in this world. Walang permanente sa mundo. Lahat pansamantala lamang. Ang permanente lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So, makita natin, lahat ng mga bagay na nakita natin dito, ang Egypt, ang Moab, ang Jerusalem, nagtatag, sabi natin last week, ang kapal ng pader niya. Ang dalawang 6x6 pwedeng magkarera sa kapal ng pader na inaakala nila sino makakapasok sa atin. Kung yung labi, siguro wala naman 6x6 nun, pero according to Bible scholars, tatlong 6x6 or dalawang malalaking 6x6 pwedeng magkarera sa ibabaw ng wall na yan. Sino nga ba makakapasok pa doon? Covered ng wall na napakatindi, napakatibay. Nung araw, hindi naman katulad ng simento, ang simento ngayon. Matitibay ito. Kita nyo ang Intramuros, nabanggit natin, during the Spanish regime, ang pinantayo dyan, hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung klaro ng itlog. Alam niyo yun? Yung puti ng itlog, ang ginamit na pangdugtong para, hanggang ngayon, may nakatayo pa sa tibay ng wall na ito. Pero, yung sinasabi natin na ginawa during that time ng mga Moab, ng Jerusalem, matibay na matibay kasi man-made lang, wala namang mga masinong araw, kaya napakatibay ng mga buog. So, sabi nila, hindi tayo mapapasok ng kaaway. So, maraming yung mga tubig na kailangan punuin lahat ng mga tubig, ang lahat ng mga malalagyan ng tubig. Because during the war, pwedeng mawala ang kanilang mga tubig. Pwedeng maubos ang mga tubig nila. So, paano na sila kung maubos ang tubig? So, inimbakan nila ng lahat ng tubig. Yung mga sirang bahay, tinapyes na nila, giniba ng lahat ito at ginawang pagpagpi sa mga kailangan tungtungan ng mga simento pa. And then, nagpatay sila ng maraming hayop at niluto, nagkainan sila doon sa rooftop. They dance, they sing, they enjoy parang quick fiesta. At sabi nila, let us eat and drink for tomorrow we die. Diyan galing yun. Sa Burden of Jerusalem, diyan nakasulat yun. Di ba hanggang ngayon binabanggit yun? Let us eat and drink and tomorrow we die. Hanggang ngayon nun. So, nandun sila sa rooftop, nagkakainan. Alam nilang walang makakapasok sa kanilang tent, sa kanilang bahay, sa kanilang kuta na napakakapal. Walang makakapasok doon. They believe on themselves. Okay, walang makakapasok. They enjoy the kainan. And then what happens? What the Lord has done at that time. Lumusok ang mga kaaway. Dahil matagal silang naghintay. Siguro mga lasing na sila, busog na sila. Ang lahat ng mga matatalinong kawal at mga officer nila sumuko ng walang dangal. Bakit? Marami ang namatay sa kanila, hindi sa pakikidigma. This is the burden of Jerusalem. Remember, Jerusalem, hindi sa pamamagitan ng pakikidigma o naman, kundi namatay sila sa gutom, famine, and pestilence, sickness. Yan ang kinamatay nila. Walang nakipaglaban sa kanila sa kaaway. No
kundi sila ay nakatay sa gutom. See, ang gusto ng Panginoon na mapangyayari, because they turned their back once again to the Lord. Tinalikuran nila ang kanilang tunay na pananampalataya. Tinalikuran nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na handang tumulong at gumawa sa kanila. Tinalikuran nila at ginawa nila, naging na naman sila ay katulad ng Babylonia, naging si Ako. Naging ganyan ang buhay nila. Kaya, makikita natin sa lahat ng mga pinapakita ng Panginoon dito sa propesya ni Isaiah, ang mga kapamaraanan kung bakit nalulugmok ang isang bansa sa kapababayaan sa pagtalikod sa Diyos. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, sino yung by my name? Mga Christian, mga mananampalataya, mga believer, shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. May kondisyon ng Panginoon. May kapamaraanan ng Panginoon kung bakit siya sasagot sa panalangin mo. Anong dapat niyang makita sa iyo? Do you really repent? Kadapatan mo, na pinahayag mo, na tinatakwil mo ang kasalanan na meron sa iyo. Hindi nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa may kasalanan. Hindi nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa marurumi. Ang gusto ng Panginoon, malinis bago pa humarap sa Kanya. Asking God for a favor. Hindi ka, Lord, ganito po. No! You are asking for the approval of God. Lord, gusto ko ganito. Meron akong gagawin. Ang gusto ko, i-bless mo to. Why? You are only asking an approval. Yung approval ng gusto, Lord, ang gusto mo. Pero hindi ang gusto ng Panginoon. Sabi natin sa prayer, your will be done in earth. For this is in heaven. Yung will mo po, hindi yung gusto ko. But you are asking an approval. Lord, i-bless mo po yung gawain namin na kasi meron kaming ganito. No. Approval ang hinihingi mo. Hindi yung kalooban niya. Pag sinabi mo yung kalooban niya, He will give you the best. Kasi ang hinihingi mo, Lord, ikaw po ang gumawa, hindi ko kaya ito, Lord, mahina ako, ikaw malakas, sa iyo lang ako umaasa, hindi ako umaasa sa iba, sa iyo lang po. Kung meron ka pa pong makitang marumi sa akin, patawarin mo po ako, Lord, iiyak mo yung sarili mo, ipakita mo sa Panginoon kung paano ka magpakumbaba sa kanyang harapan. Because you are asking God a favor. Hindi yung gusto mo, payagan yung hinihingi mo. Approval ang hinihingi mo doon. Ang hingin natin, yung kalooban niya. When you ask God, yung sa kalooban niya, gagawin niya. Because sometimes, akala mo, mali yung answer ni God sa'yo. Pero itinutuwid ka ng Panginoon. This country, yung mga binagtati na bansa, Jerusalem, Moab, Egypt, Philistia, Tyre, nasa Tyre, hindi pa tayo nag-uumpisa, ha? Hindi pa tayo nag-uumpisa, wala pa binabanggit sa chapter 23. Para lang, kasi, repetition makes retention. Kaya inuulit ko, para matandaan nyo. Let us stand. Mag-i-stand na tayo. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning that we're together, worshiping and glorifying your name. Panginoon, ibigay po ninyo yung inyong mga salita sa amin. Hindi ang kalooban namin na masunod kundi yun sa iyo. Dalangin po namin maging yung mga nasa Facebook Live, kung anong pagpapala meron ka na ibinigay sa amin, ganun din po ang mga nating sa kanila. Maraming salamat po na magamit mo lamang ako as your mouthpiece. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maihayag, ikaw ang maintindihan namin ng mga salita mo ay maunawaan po namin. Maraming salamat po because you're our Lord and our Savior.
We bring you back the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Makakabuhay. Let's go to Isaiah chapter 23. Ready na ba kayo? Amen. Ready na kayong makinig ng chapter 23? Amen. Let us start. The burdens against Tyre. Sabi natin, ito ngayon ay Lebanon. Wail, you ship of Tarsus, for it is laid waste, so that there is no house, no harbor from the land of Cyprus. It is revealed to them. Be still, you inhabitants of the coastland, you merchants of Sidon, whom those who cross the sea have filled. And on great waters the grain of Shiroah, the harvest of the river is her revenue, and sea is a marketplace for the nations. Be ashamed, O Sidon, for the sea has spoken, the strength of the sea, saying, I do not labor nor bring forth children, whether I rear your young men nor bring up virgins. When the report reaches Egypt, they also will be in agony at the report of Tyre. Cross over to Tarsus, wail, you inhabitants of the coastland. Is this your joyous city, whose antiquity is from ancient days, whose feet carried her far off to dwell? Who has taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traders are the honorable of the earth? The Lord of hosts has purposed it, to bring to dishonor the pride of all glory, to bring into contempt all the honorable of the earth. Overflow through your land like the river. O daughter of Tarsus, there is no more strength. He stretched out his hand over the sea. He shook the kingdoms. The Lord has given a commandment against Canaan to destroy its stronghold. And he said, you will rejoice no more, O you oppressed virgin, daughter of Sidon. Arise, cross over to Cyprus, there also you will have no rest. Behold the land of the Chaldeans, these people which are not. Assyria founded it for wild beasts of the desert. They set up its towers, they raised up its palaces, and brought it to ruin. Wail, you ship of Tarsus, for your strength is laid waste. The Lord blesses his people. So, makita natin, ang Tyre ay isang marine life ang naroroon. Napakayaman ng Tyre na ngayon ay Lebanon. Malaki ang kanyang daungan ng malalaking mga barko. Pag ganito ang bansa, napakayaman ito. Pag dumaong ang mga malalaking barko, marami dyan mga houses na nagbibigay ng mga aliw, malalaking restaurant, mararaming mga pagkain, maraming mga workers, maraming mga manggagawa. So, napakayaman ng bansang ito. Pero sa Pilipinas, di ba, nakikita natin ang ekonomiya natin, pero marami tayong mga seaman. Ano nakikita ng seaman? Na sometimes, ilang buwan silang nasa barko, nakikita lang nila tubig, malalaking mga building, kaya yung iba, sa lungkot, sa marami ng problema, tumatalon sa dagat. Wala namang sumasagip. Ang dalawang pa nila nandoon na lang na nalulungkot sila pero walang umaaliw sa kanila. Malungkot ang buhay ng seaman. Sabi, this country is an agricultural country. Pero hindi. Dahil nag-i-import tayo ng bigas, ng ginger, ng garlic, ng onion, ng iba't ibang mga produkto sa ibang bansa. Pero salamat sa mga seaman ng bansang ito, sa lahat ng mga OFW ng bansang ito, because they make our economy stable. Dahil yun ang nagdadala ng dollar dito sa ating bansa. Kaya, nagiging stable ang ekonomiya natin dahil sa mga manggagawang ito. Kaya, tingnan mo ang Singapore, meron silang man-made forest at meron silang daungan at napakaganda ng lugar na ito. Maraming merchant ang dumadayo sa Singapore, maraming mga manggagawa, maraming mga laborers ang pumupunta ron at naghahanap din ng magandang trabaho.
Pero napakalinis ng bansang ito. Napakaganda. Napakamahal ng mga bilihin. Sabi nga dito sa atin, 50 pesos yung French fries. Pero doon, it was 500. Binabayaran mo yung lugar na kilalagyan mo. Ang mga nagsisigarilyo doon, hindi umalis doon sa Metrasca. Doon nila uusin yung sigarilyo nila bago sila lumakad. Bawal doon ang kumain ng chewing gum dahil kung saan mo itilikit yan. Ang mga puno doon, hindi agad basta pinipitas ang mga bunga. Maghintay ka ng gabi na walang makakakita sa'yo bago ka pumitas dito. So, mayaman ang mga bansang daungan ng mga malalaking barko dahil maraming hanap buhay dito. So, Tyre during that time called a crown city. Parang meron siyang corona dahil sa kayamanan niya, dahil sa katanyagan niya, tanyag sa buong mundo, kilala ng buong mundo ang bansang ito. Even during that time, kilala sa kayamanan, kilala sa mga marurunong, kilala sa mga negosyante, napakaraming negosyo. Ang usapan doon, pera ba yan? Kikita ba ako dyan? Maski dito sa bansa natin, meron na rin ganyan. Ano yun? Ang mga foreigner, hindi pwede magkaroon ng sariling bahay at lupa dito. Ang mga foreigner, hindi pwede magkaroon ng sariling kotse dito. But they use the Filipino as dummy para makabili sila ng lahat ng kailangan nila dito. Dami ka. Nagpapagamit ka. Wala silang birth certificate dito, pero nagagawa ng ibang kapamaraanan kahit na fake. Kasi pera-pera ang usapan dito. Pero sa tayo, napakayaman ito. Talaga parang siya ang hari ng mga bansa during this time. Naghahari siya sa lahat ng gusto niya, pwedeng masunod. Malalaking bahay, mararanyang lugar, mararanyang mga magagandang mga lugar na nagbibili ng mga aliw sa mga dumadaong na mga tao doon, ng mga malalaking barko. No, napakayaman niya talaga. Kaya tinawag siya the Crown City. Kaya, makita natin dahil sa kanyang kayamanan, para makapag-uutos siya, kahit kanino, magkano ka? Pati tao pwede niyang bayaran ang halaga nito. Pwede niyang tanong siya, magkano ka ba? O sabihin mo yung presyo mo, I will pay you. Ganun katindi ang buhay ng nasa Tyre na ngayon ay Lebanon. Napakayaman niya, di ba, yung mga the cedars of Lebanon na ginamit sa construction ng temple during that time ni David, pinadala ni Haring Hiram. Yan ang gagaling nun, kaya napakayaman nun. Ginagamit ang dagat para dalhin ang mga kahoy, ang mga punong ito sa lugar na pagdadala para sa construction. Napakayaman ng bansang ito. But, sabi natin, there is no permanent in this world. Binagba sila ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kayamanan, they become so proud of themselves. Sabi ko na sa inyo, pera-pera ang usapan doon. Pera-pera ang usapan. Maski dito, nagiging corrupt na din. Dahil nakita mga ehemplo, di ba ang daming corruption? Kaya sinabi, if my people, kung ang aking bayan, sino yung bayan ng Diyos? Yung mga mananampalataya, yung mga believer, yung mga sumasambang totoo sa Panginoon. Sabi nga, not all the people in the church are believers. Hindi lahat ng nandito, sabi doon, ng mga Bible scholars ay believers. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso ng tao. Hindi yung mukha mo, hindi yung head count, hindi. Akala nyo, very successful yung maraming members? No. Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ang laman ng puso ng mga naririto sa church na ito? Yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung kaalaman natin, karunungan natin, na pwede natin ipagmalaki.
God calls you to be humble. Magpakumbaba. Ang ginawa ng Tyre, because na marami siyang kayamanan, pwede niyang bilhin ang lahat because of his pride. Force, bumagsak ang Tyre. Malalaking bansa, sabi natin, the crowning city, pero ibinaba ng Diyos. Hanggang dyan na lang itong bansa. Sometimes, tinitignan ng Panginoon. May kakayahan tayo. Yung kakayahan natin, iambag natin para sa Panginoon, para sa paggamit sa church na itinatagnan. Sabi ko, when God calls you, He expects something from you. Meron siyang ini-expect na gagawin ka para sa Kanya. Kaya that is the purpose why you were here. Anong purpose niya? Matthew 28, 19-20. Go ye! Go ye is an action word. Kailangan gagalaw ka. Hindi, ano na lang ako, ganito na lang ako. No. Pag sinabi ko, action word yun. Gagalaw ka. Alis ka dyan sa pinalalagyan mo. Lalakad ka. Go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and said, wait, huwag ka muna aalis. Why, Lord? Because the Lord said, I am with you always, even unto the end of this world. Sasamahan kita. Ano bang bigat niyan sa pagkasama mo ako, magiging magaan yan. Parang yung timba ng tubig na mabigat, meron kang kasama bumibit-bit ito para hindi ka mabigatan mag-isa lang. May katuwang ka. The Lord promises, I will never leave you nor forsake you. Amen. Pag sinabi ng Panginoon yan, totoo yan. Hindi yung sinabi ng mga tao, sometimes hindi ka maniniwala, pero naniniwala ka sa kanila. Pero sinasabi ng Panginoon ay totoo. Kaya ibinaba ang Tarsis because it is a very proud city. Marine life, magandang buhay ng mga naroon, ngunit ang mata nila ay natakpan ng pera. Pera na ang usapan. Sometimes nangyayari yan dito sa government natin, pero pera lang. Hallelujah. Okay. Kasaganaan, binibigay ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa iyo. At pag nakita niya, nakarapat-dapat ka, lalo ka pa niyang bibigyan ng marami pa. Amen. Hallelujah. Pero, kung makita niya yung talentong binigay sa iyo, ay napapanis na, babawiin yan sa iyo. Kukunin yan sa iyo para iba ang bigyan niya ng gawain ito. So, we have to decide. Magdidesisyon tayo. Lord, saan mo ba ako dapat? Saan ako lalagay? Ask God. Makipag-usap ka sa Panginoon. Ituturo niya sa iyo ang the best thing that you could do in your life. Para maging pagpapala ka. You are here to be a blessing. Naririto ka sa mundo to be a blessing because God has given you the talent to be a blessing to people. Binigay na yan sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Tyre was destroyed. Sabi gano'n ang banal na kasulatan sa book of Isaiah. 70 years, bagsak ang Tyre. And after 70 years, sa paglapit ninyo sa Panginoon, God will do something again for your son. Hanggang sa ikaw ay lumago, hanggang sa ikaw ay manumbalik sa dati. But now, income, some of them will be used for those that are in need. Hindi mo na sasarilinin ang mga kinikita mo. Matutulong ka sa mga nangangailangan ito. Yan ang gusto ng Panginoon. Mag-start ka and ask God to multiply what you have started. Siya lang makapagbibigay nito. Hindi tao. Hindi yung gusto mo mangyari.
ang hingin mo, Lord, kung gusto mo po. Kaya, pagtatayo ka, Lord, I'm not worthy, but I'm here. Response to your call. Pero ikaw ang magbibigay ng salita sa bibig ko. Dahil ang bibig ko, akong may-ari nito, pero ito ay gagamitin mo para sa iyo. No problem in talking to the congregation because the Lord will be the one to give you what you're going to talk about. Ang dami kong message na hindi yan ang ginamit ngayon ng Panginoon. Gusto ng God na i-bless tayong lahat. Ang hinahanap niya sa atin ay isang taong mapagpakumbaba, mapagmahal sa kapwa. Love people as I have loved you. Gusto ng Panginoon, mahalin natin yung kapwa natin, tulungan natin yung mga nahihirapan, bigyan natin yung mga may maibibigay tayo. Gusto ng God, pray one for another. Kung anong dapat na ipanalangin para sa isa't isa. You know that God has something better for you. You know? Amen. Yes. God has something better for you. Pag lumapit ka, the Lord will not turn His face against you. Pag humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. Wala tayong dapat nalapitan na tao. Ang lapitan natin siya because God will use somebody else to bring the blessing that has come from Him to give to you. Gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao na ibibigay sa atin. Moses worked 40 years in the making ng buhay ni Moses. Triname ni Moses si Joshua. Bago namatay si Moses, na-train niya na si Joshua. Elijah trained Elisha. Peter trained Ananias. Paul trained Timothy. Kita nyo? Binababa ng Panginoon unti-unti ang mga manggagawa niya. Tumatawag siya, pero ikaw, tatawag ka rin na ititrain mo. Kaya, ang trabaho natin bilang mga anak ng Diyos ay sumunod. Faith and obedience, from Dr. Santos says, faith and obedience equals Blessing. Okay, your blessing. Binibigay ng Panginoon yan ng libre. Natatanggap natin ang mensahe ng libre. Ipahayag din natin ang mensahe ito ng libre. Walang compromise. God is good all the times in our lives. Binigyan tayo ng kalakasan. Meron tayong bibig na magpuri. Meron tayong bibig na magpasalamat. Maliwanag ang binibigay ng Panginoon sa ating lahat. May kalakasan tayo para magpuri. Makalakad tayo, maipadyak ng mga paa. Makatakbo. Para yan ng magandang balita. Para maging kagamit-gamit tayo. Para dumating man ang panahon na halimbawa, tatad ka na ng sakit o nagkasakit ka o kung ano pa man ang nangyari, sasabihin mo, sana kung malakas lang ako, maglilingkod ako. Eh, ba't hindi ngayon? Na malakas ka pa. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Say, ay, kausap kayo ng Panginoon. Na, ibigay na natin. Habang may panahon pa, na hindi yung kung kailan na nasa deathbed ka na at saka mo sasabihin sana kung malakas na ako, pupunta ko yung kumari ko. Sana, bibigay ko itong buhay ko, kaya lang hindi. You know, Eric Liddell sa Chariots of Fire, tumatakbo yan, 100-meter dash, nanalo agad siya. The next time, second time, sabi sa kanya nung mga seconds niya, tatakbo ka ulit, 200-meter time, sigurado mananalo ka, sigurado kung mananalo ka. Sabi nung kanyang mga kasama, no, I will not run. This is Sunday. This is the Lord's Day. Hindi siya tumakbo.
Kahit anong pilit, kahit na gano'ng kalaki yung premyo, I will never run. This is the Lord's day. This is Sunday. It is my date with the Lord. So, hindi siya tumakbo. Next time, this is 400 meter dash. I will join. Nanalo siya. The second time, 400 meter dash again. Nanalo pa rin siya. When you honor the Lord, God will honor you. Amen. Yan ang something better for you to think it over. God calls you for a purpose in this life. Meron tayong gagawin. Meron na pinapagawa ang Panginoon na kahit na unti-unti magawa natin ang mga bagay na ito. Mag-umpisa tayo sa mababa. Darating ang kapanahon na matatapos mo ang lahat ng ito. Dahil ang Diyos ang nakatingin sa iyo. Rewards come from God. Amen. Ang gantimpala sa buhay mong ito, ibibigay ng Panginoon wholeheartedly because it belongs to you because you obey the commandment of God. Let us stand. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us the Word of God. Maraming salamat po sa iyong mga salita na ibinigay sa amin sa kapanahon ito. Hayaan mo, Panginoon, sa pakikinig namin ng mensahe ito, lalo kaming ma-inlove sa iyo. Lalo ka namin mapapurihan, mapasalamatan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami, Panginoon. Mahina kami pero malakas ka. At kumakapit kami sa iyo sa pamamagitan ng Santong Espiritu na ipinagkatiwala mo na sa amin na magamit mo ang buhay namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala maging sa mga nasa Facebook Live. Maraming salamat po sa mga pagpapalang ito. Sa iyong lahat ang papuri, ang parangal, ang pasasalamat at pagsamba. Ito po kasama dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. And everybody say, Amen. Sa lahat ng mga nasa Facebook Live, yung pong gustong tumanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin niyo pong Panginoong Jesus, maraming salamat sa araw na ito na ako ay tinawag mo. Isang makasalanan. Naintindihan ko po ang iyong mga salita at ngayon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Binubuksan ko ang aking puso sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging kapagkagawa mo sa iyong kubasan. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Let us pray for the bread and wine. Father in heaven, we thank you for this wonderful occasion. We are joining and to bless this bread and the wine that we will be worthy to receive, Father. In Jesus' name we pray. Amen.
dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang sandang bagong tipan. Yan ang katawang pinayuban. Yan ang tugong ako'y kasama. Ito po ay isang pagkakataon muli sa ating buhay. Nakapiling natin ang Panginoong Jesus katulad ng nangyari sa upper room. Nobody expected na yun na ang magiging muli na buhay. But this time, we are together with the Lord. For I have received of the Lord which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also they took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This you do as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup of the Lord, you should do the Lord's death till it comes. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory. It's blessing time. Amen. Hallelujah. Ay naman po, ihanda po natin yung ating mga kaloob, ang ating mga tithes and offering. Panalangin po natin ito. Glory. Hallelujah. Panginoon, aming Ama at aming Diyos, muli po kami nagpupulit nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, na patuloy na ang pag-ibig mo ay pinadarama sa amin. Lord, narito kami at handang sumunod sa ninanais mo at pinag-uutos na ipagkaloob namin sa inyo, O God, ang aming pong mga ikapo, Lord, at ang aming mga kaloob. Salamat po sa privilege na ito, O God, na kami nga po ay nakapagbibigay, O God. Salamat po sa patuloy mong pagkalinga sa aming mga pinagkakakitaan, O God, na pinalalago kami at pinalalawak, O Lord, ang aming nasasakupan. Salamat din po, Diyos, sa mga pamilya ito, sa mga kamay na nagkakaloob. Lord, dalangin nga po namin, maging kagamit-gamit po ito sa iyong ubasan. Bigyan mo po ng kalaman at karunungan, O Lord God, ang iyong mga anak na namamahala dito. At kayo po ang mag-stretch ng mga perang ito at mga kapananalapi upang maraming kaluluwa pa po ang maabot.
Salamat, Panginoon. At tunay nga pong sa lamang namin itinataas at ibinibigay ang lahat ng parangal, papurit, pagsamba. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ng inyong anak, ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, habang yung pina-flash po natin yung mga announcement. Pwede mo natin na yes. I am Every day of my life I am as I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Every day of your life. Praise God. Hallelujah. Ganun din naman po, additional announcement po. Hinihiling po ng bawat isa na tayo po sa ating devotion. Isama po natin yung outreach po na ginaganap every Wednesday po. Meron po tayong Bible study ginaganap po dito po sa Police Precinct number 2 sa may Masambong po. Under po Pastora Sinya at kasama niya ang auxiliary. Every Wednesday po yun, 2 o'clock. Sama po natin yan sa prayer. At continuous pa rin po. Continuous pa rin po yung every Tuesday, kaya lang magre-resume po yung pong mentoring under Edgar Pocot po dito sa ating church. Ang mentor po, Bishop, sorry po, hindi pa na. Bishop Edgar Pocot. Bishop Edgar. Ayan. Kay Bishop Edgar, resume po ito on January na. Every Tuesday din po yan. Ginaganap dito every 10 in the morning. Glory to God. Ayan. Ito po, makita niyo po yung outreach po na ginaganap. Doon, malinaw dito yung tema. Praise God.
syempre po, isa pang announcement natin, today po, this month is Thanksgiving Mass, di ba? Thanksgiving and party natin because of our Lord Jesus Christ. Christmas party po ang ginaganap natin pag December. Ang Christmas party po ng Children Ministry, ito po ay gaganapin December 15. At tayo naman po, Christmas party for all, December 22. Yan. At dahil nga po, Christmas party nila sa December 15, mga ngaling po sila ngayon dito sa inyo. Kaya tinatawagan ko na po ang Children Ministry. Yan. Wala. Joy, nagkakaroling. Meron kami bibigyan. Ha? Wala na ibang mic.
Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Basket tapos na? Oo. Asan na si Jen? Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Thank you po. Maraming salamat po. Ipag-pray po natin yung mga blessing po ito. So, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa mga biyaya po ito, O God. Lord, muli po, minsan pa po ninyong ibalik po ito na marami pong beses, Panginoon, sa bawat isa na nagkaloob po na ito, O God. And Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang mga anak niyo po, Panginoon, kasama ng mga bata po ito, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, Diyos na makapangyarihan po kayo, kaya hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Ang biyaya niyo ay para sa lahat po, Panginoon. Salamat, Ama, sa opportunity po ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And Biak of Children Ministry po, maraming salamat po. Praise God. Ngayon pa, tinatawagan na natin po ang music ministry team para po sa ating recessional. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, muli po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Balakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa mayamang biyaya dito sa ating Panginoon. Thank you.
ay manalangin. Let us bow our head in prayer. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa bukas na pagpapala para sa aming lahat. Kung anong pagpapala para sa amin sa kongregasyon na ito, Panginoon. Ganun pagpapala rin ang makarating sa mga nasa Facebook Live. Lord, maraming salamat po sa kagalingan, sa kapayapaan. Yes. Even healing packets. Thank you, Lord. Maraming salamat po, even healing relationship packets. Maraming salamat po sa mga pagpapala na tinanggap namin. Maraming salamat sapagkat you are in control of everything in our lives. Kaya Panginoon, tanggapin mo po at ibinabalik namin sa iyo lahat ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samo at panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen! We receive the blessings. God bless you too. Sasayaw sa tuwa. Basta sa laman, tatalon, tagalang, mabuhay ka. Sasayaw sa tuwa. Tayong practice. Parents of joy, may practice po. Wala po tayong service today. Sasayaw sa tuwa.